So this is the DS Lite mga peeps, and in today's video, papakita ko sa inyo why is this console still worth it in 2024. So this is the console that I've been using for the past 2 years na for DS games. Hindi ako gumagamit ng retro handheld consoles kasi hindi siya yung tipong magandang emulation dahil this console needs 2 screens para lang malaro nyo ng maayos. So in today's video, papakita ko sa inyo why I really love this console and why is it still useful and great for 2024 in my opinion. So what's up mga peeps? My name is Daniel Australia and welcome to the channel. Like and subscribe and share natin itong DS Lite. So talaga mga peeps, mahirap mag-emulate ng games sa ibang console rather than the DS Lite. Kasi mga peeps, itong RG35XX na nilalaro ko na matagal na ay hindi siya nakaka-play ng Nintendo DS games na what is meant to be. So ito mga peeps ay yung DS Lite. Panakita nyo mga peeps na sobrang simple lang yung design niya and pwede siya ilagay sa bag na basta-basta. Di tulad nitong RG35XX na nireview natin dati na hindi siya makalaro ng games na maayos dahil it's using emulation mga peeps. As in yung mga peeps, so emulation ng laro nito rather than the real thing itself. So ito mga peeps ay merong R4 sa likod, which is basically lahat kayo mga peeps pag bumibili kayo ng DS Lite na kailangan nyo to para malaro nyo na lahat ng games nyo na hindi basta-basta nagbibili ng games na mamahalan. Kasi to be honest mga peeps, mahal na yun ang games ng DS na Pokemon, lalo mga ganon. So mahal yun, kaya mas maganda pa rin mag R4. So ito mga peeps ang DS. So switch natin. So ito mga peeps ang Nintendo DS. Basically it's a dual screen na console na back in 2006. Pag hindi nyo naalala ito mga peeps, ibig sabihin siya ng bata pa kayo mga peeps pag ganyan. So ito ay isang console na pwede maglaro ng games ng Nintendo because it's a Nintendo console syempre. So ito mga peeps, pwede kang maglagay ng R4 dito and you can play every single games na gusto nyo on different platforms. For example, SNES, GBA, meron tayong Genesis, Game Boy Color, pero we are now focusing dito sa sa DS games. Kasi itong DS games kasi nito, sobrang maganda mga peeps kasi ibang-iba siya compared sa consoles noon. Pag nakita nyo mga peeps, noon kasi mga consoles is very different from now. As you can see, the Nintendo Switch, siya nagbigay ng revolution na pwede naglaro ng portably, ng high-end na AAA games. So example, laro tayo ng simple game like Super Monkey Ball. Pero di ko pa nilaro pala to, so press ko A. So basically, you can just play any game you want on this console using the R4 cartridge. So sobrang useful talaga yung R4 mga peeps kasi sobrang hindi siya yung tipong nag-crash paminsan-minsan. Kasi ito touch natin. So ito mga peeps ay sobrang useful sa akin kasi sobrang ganda na mga games nito and you can play emulated games. So paano naman ang RG35XX mga peeps? Pwede naman siya maglaro ng DS games. Problema lang, pag nakita nyo to, wait lang, buksan natin ng DS yan. Tapos magpili tayo ng kahit wait lang, pili tayo ng mamahirap yan, Tetris DS yan. Ayun, nag-crash siya minsan-minsan and you can sometimes not play it well kasi wala siyang touchscreen. Ito mga peeps. So walang touchscreen ang RG35XX. That's why sobrang useful pa rin sa akin ang DS dahil doon. Kaya pa mga peeps, pag gusto nyo bumili ng retro console na for DS games lang, I recommend playing on the DS Lite, not the RG35XX. And halos pa kasing pressure na lang sila kasi ito mga 2.5, makakabili ka na ng ganito.
Eto naman din, mga 2.5, makakabalik ka na rin. Plus, meron ng R4 yun included. Kasi halos lahat ng mga series na yun, puro R4 ang hinihingi. Yan, single player tayo dito. Etong DS naman, tingnan yung mga pips dito sa, sa RGT 5XH. I-replicate mo pa yung touchscreen kasi it doesn't have a touchscreen. Pwede tayo mag-touch lang using stylus. At saka yung stylus pala nito mga pips, sobrang daming mabibiling ganitong stylus sa Shopee at Lazada, kaya worth it na worth it. So, ito mga pips ay yung DS Lite. So, meron pa itong mga features papakita sa inyo, pero ito mga pips, it has a microphone, it has a removable battery, which all of the consoles back then has, pero wala na. So, ito mga pips, meron din siyang microphone, meron siyang headphone jack, meron siyang volume rocker na sobrang hirap gamitin. And meron tayo ditong mga apps like Download Play and PictoChat. So if you don't know mga pips, ang PictoChat is basically you can just text, it's just texting mga pips using a DS. Kaya hindi siya pwede na malayuan, pero pwede siya yung malapitan lang na nag-text kayo. Sobrang ganda ng app na ito, to be honest. Kaya thumbs up tayo dun. And lastly mga peeps, if you're planning to buy a DS Lite, make sure that it has a charger na compatible sa DS Lite. Kasi ito mga peeps, ang DS Lite kasi it has a different charger compared sa sa mga consoles na yon. It uses a proprietary charger, and pag iinan mo nito mga peeps, so DS Lite, compare mo siya dito sa ibang console, ibang-iba ang niya, yung parang charging port niya, and it is very hard to find na original na maganda nito. Kaya mga peeps, if you're looking for a DS Lite, recommend ko daw may charger siya kasi walang ibang device nagkaroon ng ganitong saksakan kundi ang DS Lite. So worth it naman talaga itong DS Lite. It has Game Boy Advance support, it has DS games, and you can put ROMs dito mga peeps pag gusto nyo maglaro ng games using the R4. Kaya very worth it. So sobrang ganda talaga nitong DS Lite mga peeps. And I have here is the metallic pink na color, or metallic pink compared to metallic rose, which is looking like rose gold. Kaya maganda to. And i-compare mo siya dito sa sa RGT 5XH natin, hindi siya sobrang useful na maglaro ng DS games dito. So ito mga peeps, pag gusto nyo bumili ng DS Lite, I'll recommend the store down below. And sobrang worth it talaga ito. Kaya maraming salamat mga peeps. And thank you very much for watching. Sorry kung masyadong easy lang yung video na ito kasi the DS Lite is still a great console mga peeps. No doubt about it. Kaya thank you very much. Peace out. Yeah, peace out. Peace. Bye.